Sa nakaraan, di ba nga nagulantang sila Zoe at Moira sa nakailang nabungaran dito sa elevator? Akala mo naman kung sino nang nakita nila. Yun pala ay isa lang partner na naglalampungan sa loob. Mariusip. Pinalayas ito ni Moira at ipinasok nila si Don Pete sa loob upang itakas. Nakarating na si Annalyn at si Regan sa kwarto ni Moira. Subalit nung nagdudurbin na sila ay walang sumasagot. At paano ka nga naman sasagot ay di na naman ay umalis na? Sa car park naman ay nakita nitong si Zoe, ang driver ni Lolo Pepe na si Oka. Kaya nenenervyos ito. Diyos ko, laki ng gulot. Takot na takot. Kaya hindi malaman kung uurong o susulong. Kasi nga, baka makita sila ni Oka. Ano bang dapat gawin? Ay di ang ginawa na lang nito, ay di sinabi niya sa kanyang ina, Mami, naandyan ang driver ni Lolo Pepe. Mami, anong gagawin natin? Ay aring si Moira pa, ay sanay na sanayan. Kaya sabi niya kay Zoe ay dalhin sa likod si Don Pepe upang malansin niya si Oka. At dahil na artista, naglahad dito ng parang baliwala at nang makaharap na si Oka, siyempre, relax lang. Ang sabi niya, bakit ka nandito? Ang sabi naman ni Oka ay napunta sila dito kasi nga kikitain ni Don Pepe itong hinayupak na itong si Moira. At dahil sinabi ni Moira na hindi niya nakikita ito at baka hinahanam na siya, kaya ayun umalis na ang Oka. At pagtalikod ni Oka ay yun tinawag na rin niya si Zoe. At ilalagay nila sa compartment ng kotse itong si Lolo Pepe. Pero siyempre, dahil mabigat ito, pinagtulungan nilang dalawa, mga bruha. Bigat na bigat si Moira. Sa wakas, nailagay na nila si Don Pepe sa compartment ng kotse. Kaya nang mailagay nila ito, dali-dali na silang umalis doon. Maagang dumating sa bahay ni Lynette itong si Kitty at dahil dito, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap sila at sinabi nga niya dito na magkaroon na sila ng sariling baby. Maraming magagaling na ubigay ni sa kanilang hospital. Pero alanganin pa rin itong si Lynette. Pero pilit siyang kinumbinsin ni Kitty. Wala pa ring malay si Don Pepe. At itong si Zoe, hindi pa rin mapakali sa kamalditahan itong kanyang ina. Kung makikita ninyo, parang may sumusubaybay sa likod nila, diba? Pero hindi agad napapansin itong mag-ina. Sige lang ng kwentuhan kung saan dadalhin itong si Don Pepe. Kaya, kung anong plano ni Moira ay hindi alam ni Soap. Naghihintay pa rin si Annalyn sa kanyang Lolo Pepe doon sa labi ng hotel nang dumating si Oka. Sinabi ni Oka na naandito ang kanyang Lolo Pepe sa hotel na ito kasi nga kikitain niya si Moira. At nabanggit niya din dito na nakita niya si Moira at sinabi niya na hindi daw alam ni Moira kung nasaan si Don Pepe. Naisipan ni Annalyn na tawagan niya si Zoe, kaya lalo lang natakot ang bruhildang si Zoe. Sabi niya, Mami, natawag si Annalyn. Sabi niya, huwag kang maingay, Mami. Sasabutin ko ito, sabi niya ganyan. Tinanong ni Annalyn kung nakita ni Zoe si Don Pepe. Pero sabi ni Zoe, hindi ako chismosang kagaya mo. Malay ko, busy ako dito sa Apex. Ay sinabi naman ni Annalyn na kinita siya ni Don Pepe. Sabi daw ni Oka, at dahil lagmana ito sa kanyang inang bruha, ay siya ay bruhilda, kaya sinabi niya na baka si Don Pepe ay umalis na papuntang state. Bagay na hindi inayunan ni Annalyn kasi nga may usama sila magkikita ni Don Pepe. Nagmana talaga sa initong si Zoe, ano? Kasi sabihin ba naman yung nasa Apex siya, kasama siya ng kanyang ina. Pero mukhang hindi naniniwala si Annalyn kasi alam niya na sinungaling din tong si Zoe. Kaya lalong tumindi ang pag-aalala niya sa kanyang lolo. Ang direktor naman hindi pa pinapakita kung sino talaga ang sumusunod kay Zoe at Moira. At si Don Pepe, wala pa rin malay. Nako, naaalaala ng kapirasong utak ni Zoe. Ang CCTV sa hotel, Mami, ang CCTV sa hotel. Pawisan na si Don Pepe sa loob ng compartment. Tinanong naman ni Annalyn sa information desk kung nakikita nila ang mukhang ito na si Don Pepe nga.
Pero siyempre, sinabi ng direktor sa mga ito na huwag niyong sasabihin na nakita ninyo. Kunyari, hindi. Sinabi ni Annalyn kung pwedeng malaman kung nandun pa rin si Moira sa kwarto niya sa hotel. Pero nakakatuwa, hindi pa na-dial nagre-ring na. Hindi sila aware dito. Walang sumasagot. Kaya napatunayan ni Annalyn na wala na doon sa hotel si Moira. Nais makita ni Annalyn ang CCTV sa hotel. At syempre dahil hindi siya kilala ng mga ito, hindi ito basta-basta nagtiwala hanggang napakita ng ID si Annalyn. At nalaman nila na isa itong doktora. Sa wakas naman, nakita din ang malaking mata ni Zoe na mayroong sumusunod sa kanila. Nagpanik din si Moira, pero siyempre sinabi niya kay Zoe na kumalma lang. Papalapit na ang sumusunod sa kanila. Sino kaya ang sumusunod na yan sa kanila? Alamin natin kung alin. Isang mobile car. Naku, pulis siya. Samantala, wala daw palang CCTV at sira, sabi kay Annalyn. Eksakto pa talaga ha. Nako, ayun si Balahadya oh. Bakit nga kaya may pagkakataon na kung kailan kailangan? Saka-saka naman wala. Ayun, sakto. Nakita ni Annalyn si Balahadya oh. Oo nga, natandaan niya yun, si Balahadya yun, yung polis na kriminal. Kaya ang ginawa ni Annalyn sinundan niya ito. Dumating na ng bahay ang plastik na si Carlos. Sinalubong siya ni Katie. Siyempre nagulat siya bakit ang aga ni Katie, no? Sabi niya, tinulungan niya magluto si Ekli. Pero bakit ganito ang reaksyon ni Carlos? Tinulungan na nga si Lynette. Aba, masama pa ang mukha. Bakit na naman kaya? Dahil maaga kasi nagpatulong si Lynette. Naku, ano naman to? Kakausapin daw muna ni Carlos. Itong si Lynette, sabi niya kay Kitty. Mukhang hindi pwedeng marinig ng ibang sasabihin itong si Carlos. Lumabas pa talaga sa malayo pa. Sunod naman ang Lynette. Yun pala, bakit daw si Kitty ay tumutulong sa kanya at bakit itinutulong niya si Kitty ay bisita niya yun. At saka, bakit siya nagpapapasok doon agad? At hindi sinasabi kay Carlos kung sino dumarating. Sinabi ni Lynette, magkaibigan naman sila kaya tumulong lang. Tsaka bakit ikaw? May pa-dinner ka pala, hindi mo naman sinasabi sa akin, o diba? Aba, galit na naman. Bakit daw nagre-reklamo pala itong si Lynette? Bakit daw hindi sinasabi sa kanya? Di sana daw ay hindi na itinuloy ang pa-dinner na yun. Sama ng ugali, walang utang na loob talaga itong si Carlos. Siyempre, todo hingi na naman ng pasensya itong si Lynette. Bakit naman kasi hingi ka ng pasensya dyan, no? Eto na nga ang kinatatakutan nila Zoe at Moira. Pinatapi sila ng polis. At dahil nga may krimen silang ginagawa at nakatago si Don Pepe sa compartment, eto si Zoe nawiwindang. Kaya tumabi na sila. Kaya ang pulis ay bumaba na din at sinabi ni Moira kay Zoe na relax lang. Siyang bahala. Eto na ang pulis kumakatok sa bintana ni Moira. Ma'am, lisensya po. Hindi naman hinihinga ng paliwanag, pero itong si Moira, kung todo paliwanag, na nagmamadali sila kasi nga itong si Zoe ay isang doktora at may emergency sila. Sabi ko, lisensya. Ang galing na artista nitong si Moira, nakangisi pa. Lisensya mo? Ayan, napilitan tuloy ibigay ni Moira ang kanyang lisensya. Si Lolo Pepe naman unti-unti nang nagkakamalay. Ayun, kumakalabog sa loob. Moira Tanyag? Tiningnan siya ng pulis at pilit na kinikilala. Si Lolo Pepe naman ay nagkakamalay na kaya kinakalabog niya yung kotse. Ayun, bagay na naramdaman at nagtaka ang pulis. Saan gagaling ang tulog na yon? Tiningnan ng muli si Moira. Hala, dito na natakot si Moira. Kinalampag na ni Don Pepe ang compartment ng kotse. Humihingi siya ng tulong. Hala, ayan, takot na takot ang mag-ina. Kinumpronta naman ni Annalyn itong si Balahadya. Nakakilala ni Regan si Balahadya. Sabi niya, di ba ikaw yung sabi mo ay yung kumuha ng CCTV tapos wala naman pala? Ikaw yung polis na yun? Bakit? Anong gusto niyong palabasin ha? Watch out guys! Ayan na, bubuksan na yung compartment. Ayan, bumulaga na si Don Pepe.
Boss, tulungan niyo ako. Walang hiyayang manugang ko, papatayin ako. Nakita siya ng pulis. Sir, tulungan niyo ako, papatayin ako ng manugang ko. Pinagmasdan siyang mabuti ng pulis. Panay naman ang hingi ng tulong ni Don Pepe na tulungan siya nito. Miyak na nga. Ano kaya ang mangyayari? Tulungan kaya ng pulis si Don Pepe?